I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. Hi everyone, it's me again. Ayan mga beswa, shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. Nakikita nyo guys, yung nakikita ko. O ito, lilinawin ko lang mga kababayan, okay? Itong nakaraan bagyo, si Christine, 'di ba, nag-iwan ng malaking baha or damages si Katrina, lalo na sa Bicol region, talagang umapaw po 'yan. Dahil diyan mga kababayan, sabi ng mga DDS, nasaan ba yung 5,500 na flood control ni Pangulong Marcos Jr. Pero hindi po nila nakikita yung 13,000 plus na flood control ni Digong. Saan napunta? Yun ang tanong. Now, sabi po dito guys, nakita nyo, sabi ng Philippine News Agency, IME 6 full disclosure of the 132 billion Bicol flood control budget. O, see, mga kababayan, tinatanong ni Senator Aimee. Ngayon, basahin po natin para malinawan ng mga DDS. Ayan o, Manila, Senator Aimee Marcos said Wednesday, the public deserve transparency on what happened to the 132 billion allocated since 2018 for flood control in Bicol after continued severe flooding in the country and the region. You see guys? Oh, so ibig sabihin, sa panahon po ni Digong yan, nasaan po napunta ang 132 billion? Panahon po ni Digong yan. Sino po ang sekretary niya? Correct me if I'm wrong, this is Secretary Villar, di ba? Oh, ang sabi niya, dapat maging malinaw sa taong bayan kung ano po ang nangyari dito sa 132 billion na para sa Bicol region. Bakit binabaha? Oh, ito. Well, tama naman siya, mga kababayan. Sabi ni Pangulong Marcos Jr., yung pag-apaw ng tubig, halos umapaw sa bubong ng bahay, kahit may flood control, mga kababayan, ayan po talagang hindi mo mapigilan. Hindi mo talaga mapipigilan yan. Talagang useless ang mga flooding control kung ganun ang daloy ng tubig, umapaw na sa bubong. Pero ganun pa man, kaya ko in-upload ito, kaya ako nagre-react because sinisisi si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang 5,500 na flood control every typhoon. Ganon din si Katrina. Isinisisi din nila ang Pangulo. Oh, di ba? Pero kayong mga DDS, nakikita nyo 5,500 kay PBBM, pero hindi nyo nakita yung flood control ni Digong sa loob ng 6 na taon. Nasaan yun? Bakit binaha ang Bicol? Oh, see? 132 billion, guys. Saan kayo makakita niyan? Oh, 'di ba? Kaya nga ibabalik natin sa mga DDS, yung mga kakatihan ng dila nila, pakalat ng fake news. Tuloy. Sabi dito 2018 pa yan, it is unacceptable. The 132 billion has been designated for Bicol. You see? Para sa Bicol region lang yun, yung 132 billion. Oh, hindi matanggap-tanggap yung mga ganyang klase na kalaki-laki. Flood control project yet communities remain inundated. And families are suffering. The public deserve transparency on where these funds went, Marcos said in news release. You see? Siyempre guys, dapat maging malinawan ang taong bayan. Kasi ang ating mga kababayan sa Bicol region, sila po ang nagsasuffer. Well, I think kung ang flood control dyan ay mataas, baka guys hindi siguro maapaw yung tubig. No? Baka hindi ganun kalaki. Pag yung flood control dyan ay maganda. No? Na siyempre maganda ang daloy, ang magandang pagkagawa, baka tuloy-tuloy. Baka naman mayroong dahilan kaya na-stuck ang tubig sa kanyang daluyan. Parang ganun, no, sa aking kaisipan lamang. Pero ang punto ko dito, mga kababayan, bakit nyo sinisisi si Pangulong Marcos Jr., hindi nyo sinisisi ang puon nyo?
'Di ba? Puro kayo paninira, pero hindi nyo alam ang katotohanan. Oh, ayan. Ngayon, sabi dito guys, tuloy. Based on the 2024 General Appropriation Act, which is ang gaato, no? Bicol received 31.934 billion this year alone, bringing the 6 years total to nearly 133 billions. On this amount, Marcos said more than 86.6 billion was allocated in, ayan, just the past 2 years. Okay? Sabi ko nga kanina, ang kay Pangulong Marcos Jr., yung iba doon, halos kalahati po noon, guys, is tapos na. Buong Pilipinas po yan. Yung the rest is kasalukuyan pong ginagawa. Hindi naman magic yan para matapos kaagad. 2 years pa lang yan, ha? So, dahil dito mga kababayan, ito po ang tinatanong ni Senator Amy Marcos kung bakit ang Bicol Region ay sobrang baha at umaapaw. Yan ang katanungan. Na sabi niya nga, yung 132 billion ay para sa Bicol Region sa flood control nila. Nung in-interview ang Pangulong Marcos Jr., actually, may pinapagawa yung papa niya dyan. Matagal na yun, pero maganda daw yun, guys, no? Nung nagpalit ang administrasyon ng 1986, itinigil po yan, hindi tinuloy ni Cory Aquino para sa Bicol Region. Tingnan nyo. Ngayon, guys, kung tama yung narinig ko, sabi ng Pangulo, may balak na itutuloy yun. Ay, di maganda yan. Ay, di ba? Sabi niya nga, yung mga unfinished project ng kanyang ama, itutuloy niya. Malinaw po yan, sinabi niya yan. So, sabi dito, mga kagabayan, she said the flooding brought by severe tropical storm Christine International named Trami has once again exposed inadequate, sabi niya dito, infrastructure and critical gaps in flooding mitigation. Marcos asked the Department of Public Works and always DPWH to provide a full accounting of the funds and progress of this project, adding that she would support a true investigation into the budget used set for discussion in the November budget hearing. No, yan. Malamang mababanggit ito, mga kababayan. So, malalaman po natin kung ano po ang nangyari dyan sa 132 billion. Ha? Wala pa tayong isasagot dyan, guys, ha? So, malamang, itatanong si Secretary Bunuan, at sino bang secretary, di ba, dati, 2018 kamo, si Senator Villar. Correct me if I'm wrong, guys, ha? O, yan. So, malalaman natin yan sa budget hearing nila, dito sa DPWH budget hearing, ay malalaman natin kung ano na nangyari. My goodness. Huwag naman kayo magsasaya ng pera ng bayan. Oy, kawawa naman yung mga Pilipino na nagsasuffer. So, dahil dito guys, tuloy, for the 2025 budget, we need concrete, well-engineered solution that effectively address climate threats, not outdated project that risk lives, home, and livelihood, she said. Tama, di ba? Kailangan magiging malinaw sa ating mga kababayan na, guys, no? Kawawa naman talaga sila. 'Di ba? Kung ganyan ang mga patakaran sa mga flooding control, walang ramdam, tapos medyo may kapalpakan, kawawa naman mga mamayang Pilipino, guys. Kumbaga nalalagi sila sa alanganin yung buhay nila, and of course yung bahay nila, mga ari-arian, mga hayop nila, yung pagkakitaan nila, kawawa sila. 'Di ba? Kaya naman talagang ang Pangulong Marcos Jr. pumunta diyan. So, para sa mga dilis, bago po kayo manira, isipin nyo naman, maraming pro-government na content creator. I'm including myself as well. 'Di ba? Tingnan nyo. Magaling kayo manira, pero hindi nyo alam na babaliktad yung mga pinapakalat nyo ng fake news. So, dahil dyan, mga kababayan, ito pa, tingnan nyo ito. At ito pa, mga kababayan, sabi, ang sinabi dito, guys, ng PNA, Philippine News Agency, no? The 13,917 flood controls is missing. Nasaan? Nawawala. Bakit nga ba hindi ramdam? Sabi po dito, guys, in 2022, former President Duterte flood control project
for about 13,917 had been completed. Oh, natapos na po yan. During his administration, but now netizens are confused and asking. Nagtataka ang ating mga kababayan at nagtatanong, why? Where is the 13,917 flooding control ni Digong? O bakit nagmissing-missing na mga beswa? O sabi dito, tuloy, bakit di naramdaman na asan ang flood control niya? Ang dami nun. Kung yung 5,500 na bagong gawa ni PBBM, paano pa kaya yang 13,917? Nasaan ang proyekto? Bakit di maramdaman? You see, hindi daw naramdaman. Oo nga naman, kasi lagi nga sinisisi si Pangulong Marcos Jr. tuwing may bagyo. Pag may nabahaan, asaan yung 5,500 ang flooding control ni Pangulong Marcos Jr.? What the heck? Pero hindi nila alam yung flooding control ni Digong 6 years na namumuno. 'Di ba? Hindi nga ramdam. O, yung Katrina, bagyong Katrina. 'Di ba nabahaan dito sa Maynila, Bulacan? O, hinanap yung 5,500. Ang tanong, yung kay Digong nasaan? Yung kay Pangulong Marcos Jr., ang half nun tapos na, yung kasalukuyan, yung halos kalahati nun. Oh, katulad ng sinasabi ko, mga iilan lang doon, unfinished pa. Yung kay Digong, tinuloy ni Pangulong Marcos Jr., dapat nga nagpasalamat kayo eh. Oh, hindi yung puro kay paninira. Tapos, isinisisi din ni Congressman Alvarez sa Davao, binahaan sila nung 2023 yata yun. Correct me if I'm wrong. Ang sabi ni Congressman Alvarez, binaha sila kasi wala daw tulong ang national government. Ay, talaga lang. Biro mo yun? Wala daw tulong ang Marcos administration. My goodness. Sa Davao, nasaan po ang 51 billion need pulong? 51 billion? My goodness, ilang flooding control yun ang magagawa nun, mga kababayan. Alam niyo po yan. Di ba? 6 years namuno si Digong. Ang tanong, bakit nga raw hindi ramdam? Ay nako, bago kasi kayo manira at pumuna sa Pangulong Marcos Jr., mag-research kayo naman para may alam kayo. Huwag kayo laging umiiyak sa social media. Nagkakalat kayo eh. Kung anong pinagsasabi nyo eh. Feeling perfect. Sinasamban nyo si Digong. Siguro membro din kayo ng death squad. So, ayun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Bago kayo manisi, sisihin nyo yung sarili nyo, tsaka yung poon nyo. So, ayun guys, ang pinakalitas updates video ko sa inyo. Kumbaga, nilinawan lang natin itong mga pakalat ng fake news na mga dilis. Isinisisi lahat. Ngayon, tulad ngayon, may bagyo tayo ngayon, si Leo. Leon, matindi rin. Isisisi na nila na naman kay Pangulong Marcos Jr. yan. So yun guys, thank you for watching. See you again on my next upload video. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos, of course. And follow nyo rin ako. Bye 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 and babus. God bless Philippines.